Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tanining. Taong 1962, Laray, Leyte. Mag-iisang linggo na ang nakakaraan. Magmula noong hinikayat si Tanining na magbantay sa isang malawak na palayan. Hindi niya gusto ang trabaho rito. Ngunit alang-alang sa salapi at pangangailangan, napilitan siya kahit meron siyang pamilyang may iwan. Masakit ang ganong desisyon para kay Tanining. Ngunit kesa pagmasda ng kanyang mga anak na nagugutom, matapang niya itong hinarap. Para sa kanya, ang pagtatrabaho sa malayo ay isang malaking sakripisyo, subalit ang kapalit naman nito ay kaginhawaan para sa kanyang pamilya. Pagdating niya noon sa palayan na babantayan niya, dito niya nakausap ang papaalis na bantay. Magdadalawang araw din silang nagsama, kaya medyo marami ang napag-usapan nila. Isang gabi bago ito umalis, may mga sinabi ito sa kanya ukol sa lugar na kanyang babantayan. Ayon dito, maganda ang pamamahala ng may-ari. Ang problema lang ay yung lugar mismo. Isa lang ang dahilan nito kung bakit yun naalis, at yun ay walang iba kundi yung tungkol sa mga nagpapakitang nilalang kapag hapon. Dagdag pa nito na, yun din ang rason ng mga nauna sa kanya, kaya din ito naghanap ng ibang trabaho. Nang marinig naman ni Tanining ang sinabi nito, medyo tagilid yun sa kanya. Hindi talaga siya naniniwala sa mga ganoong bagay, maliban na lamang kung meron itong pruweba. Dagdag pa niya na, ang mga ganoong usap-usapan ay hindi nalalayo sa kahibangan at kasinungalingan. Mag-isa lang siya sa lugar na yon, ngunit hindi yun dahilan para masiraan siya ng bait na magre-resulta, para makasilay siya ng mga bagay-bagay na alam naman niya sa kanyang sarili na hindi totoo. Kung nataon nga din noong malapit ang lalaking yun sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na tutulan ang mga paniniwala nito. Ngunit siyempre, bilang respeto na rin sa mga nauna, kahit labag sa kanyang loob sumang-ayon siya. Hindi kita pinipilit maniwala, Tanining. Pero alam mo, yan talaga ang totoo eh. Bahala ka na rito ha. Basta kapag naranasan mo na ang mga sinasabi ko sa'yo, huwag kang magdadalawang isip na umalis. Tandaan mo, mas mahalaga ang buhay natin kumpara sa malaking halaga ng pera. Payo nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Kitang-kita noon ng kanyang kausap ang kawalan niya ng interes sa mga paksa na tinatalakay nila. Kaya naman upang maalis nito ang mga pagdududa niya, ginawa nito ang isang bagay na noon pa man ay hindi na nito pinapangahasan. 3 oras bago sumapit ang hating gabi, ginising siya ng kanyang kasama. Papungas-pungas pa siya noon ng mata, tapos medyo iritable pa dahil sa biglaan nitong paggising sa kanya. Pagsilay naman niya rito, sinenyasan siya nito na tahimik na sumunod sa likod nito. Siyempre, dahil sa wala naman siyang magagawa noong mga sandaling yun, sumunod na rin siya. Maya-maya pa, pagdating nila sa pintuan ng bahay, dahan-dahan siya nitong pinasilip sa siwang habang bumubulong. Meron itong gustong ipakita sa kanya, at anuman ang tinuturo nito, hindi niya yon nakikita. Maya-maya pa, dahil sa antok at pagkairita, galit naman niya itong sinagot ng, "Ano ba ang gusto mo sa buhay? Nakikita mo ng napakalalim ng gabi, di ka pa magpahinga. Tsaka wala namang tao sa labas ah. Nababaliw ka na ba?" Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, bigla namang napakunot ang noo nito habang dahan-dahang ibinababa ang lampara nitong hawak. Nang magkatitigan na silang dalawa, muli siya nitong pinadungaw sa siwang at dito na nga niya nakita ang isang babaeng naglalakad habang suot-suot ang pangkasal na damit. Napakaitim ng damit na yon, pinuno. Animoy matagal na itong hindi nalalabahan.
Noong una, ordinaryo lang din ito sa paningin niya. Pero pagtama ng buwan sa katawan nito, bigla niyang nasaksihan kung papaano ito napugutan ng ulo. At kahit wala ng ulo ang nilalang, nakapagtatakang nakapaglalakad pa rin yun ng tuwid. Matapos naman niya itong masilayan, dali-dali niyang inialis ang kanyang mata sa siwang. Napatras din siya rito ng bahagya, habang bakas sa kanyang muka ang matinding pagkagulat. Ilang minuto pa ang lumipas, muling lumapit sa kanya ang kanyang kasama, kasabay ng pag-uwi ka nito ng, O ano? Hindi ka pa ba naniniwala? Sinasabi ko sa'yo, dito sa lugar na ito, hindi ka nag-iisa. At totoo, isa lang itong palayan kapag umaga. Pero kapag gabi, tapon na nito ng mga bangkay, paramdaman ng mga demonyong hindi matahimik, at higit sa lahat, lugar kung saan kumakain ng mga aswang. Hindi ko to sinasabi sa'yo para matakot ka. Sinasabi ko lamang to para magkaroon ka ng ideya. Meron ka pa bang lakas ng loob? Sumilip ka uli. Baka sakaling mapatunayan mo na niloloko lang kita ngayon dito. Nang marinig naman ni Tanining ang sinabi nito, hindi na siya nangahas na tumingin. Sa puntong yun kasi, alam niya na nagsasabi ng totoo ang lalaki. Mahirap man itong paniwalaan noong una, aminado siya sa kanyang mga nakita. Hindi niya rin ito maaaring itanggi, lalo pat saksi siya mismo sa mga nilalang na kanyang nasilayan. Kalahating oras pa ang lumipas. Habang nakikiramdam silang dalawa, may narinig silang kalampag sa bubong ng bahay. Hindi yun ibon. At lalong-lalo na, hindi yun ibang hayop. Base sa mga yapak nito, para itong tao. Ang hindi niya lang maisip, paano nakakayat sa ganoong kataas na lugar ang isang taong hindi man lang nila narinig na umakyat. Maya-maya pa, may narinig silang kumpas ng pakpak kasabay ng pagpakawala nito ng maihinang angil. Yung angil nun pinuno, parang katulad ng matandang nagdedeliryo at malapit ng mamatay. Basta, nakakatakot talaga, lalo na para sa mga katulad niyang baguhan. Matapos ang pangyayari, sumagi na rin sa isip niya na umatras na lang. Kinabukasan, dala ng matinding pag-aalala, nagpaalam muna siya sa amo niya na babalik sa kanilang tahanan. Nais niya kasing kausapin ang kanyang asawa, baka sakaling meron pa namang paraan upang hindi siya madestino sa ganoong kapanganib na lugar. Ang kaso lang, pagdating niya sa kanila, nadatna niya ang kanyang asawa na nagpapakatulong sa tindahang malapit lang sa bahay nila. Kapag umaga, kargador yon ng mga gulay. At kapag hapon naman, labandero ito sa mga bahay-bahay na nangangailangan ng serbisyo. Lahat ginagawa nito habang naghihintay na siya ay sumahod mula sa kanyang trabaho. Pagsilay naman niya sa kalagayan ng kanyang pamilya, bumalik ang realidad na kamakailan lang nakalimutan na niya. At dahil dito, hindi na niya inilahad ang kagustuhan niyang magbakasakali. Upang hindi naman yun maghinala, nagpalusot na lamang siya na merong kukuning mga gamit. Pagkatapos, dali-dali din naman siyang umalis. Kinahaponan, pagbalik niya sa tahanan ng kanyang amo, dito niya na inilahad ang kagustuhan niyang magsimula kaagad. Ayon sa kanya, na kung mapapayagan itong bumali siya sa paunang sweldo, hindi na siya doon aalis pa. Dagdag pa niya na, kinakailangan niya itong makuha sa lalong madaling panahon para hindi na gaanong magsakripisyo ang kanyang pamilya. Nang marinig naman ito ng amo niya, napangiti lang ito habang inaabutan siya ng pera. Eto, Tanining, ibigay mo sa pamilya mo. Pinasobrahan ko na yan para makakain sila ng masarap. Naiintriga ako sa mga taong may pangako, kaya pagbibigyan kita. Ayusin mo ang trabaho mo, ha? At ayusin ko rin ang buhay ninyo. Pangako ng amo niya. Nang marinig niya ang sinabi nito,
Tumangulang naman siya hudyat ng pagsang-ayon. Pagkatapos agad na siyang umalis para ibigay ang pera sa kanyang asawa. Bago sumapit ang gabi, nakabalik na siya sa palayan kung saan nadatnan niya na wala ng katao-tao sa bahay na kanyang tinuluyan. Dahil dito, agad niyang isinarado ang mga bintana at pinto para maging ligtas sa mga hindi inaasahang panganib. Ayon kay Tanining, sa mga sandaling yon para siyang naghihintay ng dilubyo. Hindi niya alam kung saan ito tatama, ngunit nasisiguro niya na darating ito. Ilang oras pa ang lumipas. Nang lumalim na ang gabi, nanatili siya sa sala ng bahay, maiging nakikiramdam sa paligid. Bitbit din niya noon ng lumang lampara, gawa ng sa kabuuan ng bahay, tanging ito lamang ang liwanag na meron siya. Makalipas pa ang ilang minuto, naramdaman niya ang nakakabinging katahimikan. Sa sobrang tahimik ng paligid, halos paghinga na niya at tibok ng puso niya ang kanyang naririnig. Kahit ordinaryong bagay lang ito, nagdulot yon ng matinding takot, gawa ng masyado itong nakakabahala para sa kanya. Alam kasi noon ni Tanining na kapag gano'n ang panahon, meron talagang mangyayaring hindi kaaya-aya. Maya-maya pa, dito niya na narinig ang mga mabibigat na yapak na dumaan sa entradang pinto ng bahay. Kitang-kita niya ang anino nito, pero hindi niya yun matukoy kung anong nilalang yun. Basta nung dumaan ito, nakaamoy siya ng amoy ng etag na inuuod habang binibilad. Kakaiba ang amoy nito, sa puntong hindi na yun makayanan ng kanyang sikmura. Bago rin umalis ang bahong nalalanghap niya, hindi na napigilan pa ng kanyang sikmura na ilabas ang lahat ng kinain niya. Maglilimang minuto siya noong sumuka ng walang putol bago bumalik sa dati ang kanyang pakiramdam. Matapos ang pangyayaring yun, muli na naman siyang nakarinig ng mga sigaw sa labas na nagmumula sa iba't ibang uri ng nilalang. Hindi niya mawari kung saang parte ito ng palaya nagmumula, gawa ng binabalot nito ang lahat ng direksyon. Gustong-gusto man niyang tingnan ang nangyayari sa labas, wala siyang lakas ng loob para gawin ito. Hindi naglaon, dala ng matinding pagod at panghihina, tuluyan na siyang nakatulog ng hindi niya namamalayan. Pagkatapos nagising na lamang siya bandang 7:00 na ng umaga. Tahimik at normal na ang paligid, animoy walang nangyaring kakaiba noong nagdaang gabi. Pagsilay naman niyang walang nagalaw sa palayan, napabuntong hininga na lamang siya habang napapaisip ng mga bagay-bagay. At kahit mabigat ang kanyang loob sa lugar, pinilit niyang sundin ang lahat ng nais ng kanyang amo. Inakala niya kasi na masasanay siya sa paglipas ng mga araw, pero tila bang kabaliktaran ang mga nangyari, gawa ng habang tumatagal, parang nasisiraan na ng bait si Tanining, buhat sa mga pagpaparamdam ng mga nilalang. Huli na rin ang napansin niya na hindi lang pala sa labas malakas ang impluwensya ng mga ito. Pati kasi sa loob ng tinutuluyan niyang bahay, merong mga nagpaparamdam na nilalang. At habang lumilipas ang araw ng pananatili niya, mas lalo ring lumalakas ang mga ito. Isang gabi, habang nasa kasagsagan siya ng pamamahinga, bigla siyang napabalikwas sa kinaroroonan niya matapos siyang makarinig ng mga iyak ng bata. Hindi pangkaraniwan ang mga iyak na yon, gawa ng mula ito sa kakasilang lang na sanggol. Nababahala man si Tanining sa kanyang mga narinig, sinubukan niya itong hanapin hanggang sa makarating siya sa parte ng kusina ng bahay. Pag-angat niya ng lampara, nakita niya ang isang tiyanak na nakatayo sa lababo malapit sa banga na pinagkukuhanan niya ng tubig. Balot na balot ng dugo ang buong katawan nito at sa estado ng nilalang na yon, parang kalalabas lang nito sa sinapupunan. Matapos naman nilang magkatitigan, bigla itong umatungal ng malakas kasabay ng buong puwersa nitong pagsugod sa kanya. Dahil sa pangyayari, wala na siyang nagawa kundi iligtas ang kanyang sarili.
Paglapit sa kanya ng nilalang, agad niya itong hinampas ng lampara na siya namang naging sanhi upang kumalat sa katawan nito ang langis. Gayunpaman, hindi nito napigilan sa pag-atake ang nilalang. Patuloy pa rin ito sa pagsunggab hanggang sa magkaroon na siya ng malulubhang pinsala sa katawan. Ayon sa kanya, na kung hindi siya noon nakakuha ng posporo, paniguradong hindi na siya aabutan ng umaga. Mabuti na lang talaga, matalas noon ang pag-iisip niya, kaya sumagi sa kanya na silaban na lang ang nilalang. At nung magawa niya ito, bigla itong nagtatatakbo sa loob ng bahay hanggang sa bawian na ito ng buhay. Matapos ang pangyayaring yon, tumambad sa kanya ang nangangalingasaw na labi ng tiyanak. Taliwas sa katawan ng mga ordinaryong sanggol. Kakaiba ito sa lahat. Gawa ng bukod sa meron na itong matatalas na mga kuko, may mga pangil na rin ito, kahit parang 8 buwang gulang pa lamang ang tanda nito. Nalilisik din ang mga mata nun, at ang mas nakakabahala sa lahat, nakitaan niya ito ng buntot na gawa sa purong balat at buto. Matapos naman niyang masilayan ang lahat ng iyon, hindi na siya nagdalawang isip na dalhin ito sa tahanan ng kanyang amo. Nagbabakasakali kasi siya na sa pamamagitan nito, mamumulat ito sa totoong nangyayari sa palaya na kanyang binabantayan. Ang kaso lang, nang maipakita niya na ito sa amo niya, wala itong naging reaksyon. Basta ang sinabi na lang nito sa kanya, ayaw nito na may makakatuklas pa sa labing nakuha niya. Mariin din itong inilahad na mananatiling sikreto ang lahat sa pagitan nilang dalawa, kaya naman mas mainam na umakto siya ng normal. Ano sa tingin mo ang rason kung bakit binabayaran kita ng malaki? Hindi biro ang ibinigay ko sa iyo, Tanining, kaya wala kang karapatang magreklamo. Sabi mo para sa pamilya mo gagawin mo ang lahat. Magkakataon mo na ito at para ganahan ka, dodoblehin ko ang sweldo mo buwan-buwan. Basta ipangako mo lang, hindi mananakawan ang lahat ng pananim ko roon. Nagkakaintindihan ba tayo, Tanining? Pagkarinig niya sa sinabi ng amo niya, tumangulang naman siya habang hawak-hawak ang labi ng tiyanak. Alam niya na hindi yun mapagkakatiwalaan, kaya bago sila magkahiwalay, pasimple niyang pinutulan ng buntot ang katawan ng tiyanak na kanyang daladala. Pagkatapos, umalis na siya nang hindi na nagsasalita pa. Dala ng pagmamalabis niyang malaman ng totoo, naghanap siya ng mga taong makakatulong sa kanya ukol dito. Ilang oras din siyang nagpalibot-libot sa mga karatig lugar ng baryo hanggang sa makilala niya si Tandang Bukdoy. Manggagamot ito sa napuntahan niyang nayon at base sa mga taong nakapagturo rito, matagal na panahon nang nanggagamot ang matandang yon. Dahil dito, hindi na rin siya nagdalawang isip na lumapit. Pagpasok niya sa loob ng bahay nito, agad naman niyang ipinakita ang dala niyang buntot. Unang silay pa lamang doon ng matanda. Alam na nito kung ano ang bagay na yon, kaya naman di pa man sila nakakapag-usap, inilahad na nito sa kanya na hindi maganda ang sitwasyon niya. Mariin din itong inilahad na kung kaya niyang umalis sa lugar na yon, mas mainam na gawin niya na ito ng maaga. Ngunit nang marinig niya ang payo nito, hindi niya yun sinang-ayunan. Anya, dito nakabase ang buhay ng kanyang pamilya, kaya hindi siya basta-bastang masisindak sa mga ganoong uri ng banta. Dagdag pa niya na, yun lang ang kanyang trabaho, kaya naman wala siyang mapagpipilian kundi ang magpatuloy. Matapos niyang mailahad ang lahat-lahat, agad naman siyang naunawaan ng matanda. Alam nito na mabigat ang responsibilidad na kanyang dinadala, kaya naman hindi na ito nagsalita pa. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito na nito ipinagtapat ang tungkol sa eksaktong kalagayan ng lugar na kanyang binabantayan. Ayon dito, tahanan ng mga demonyo ang palayang yon. Sa loob ng ilang taon, marami na itong kinuhang buhay. Karamihan sa mga bantay na itinalaga rito, bigla na lamang nasisiraan ng bait na siya namang humahantong sa pagwawakas ng kanilang mga buhay.
Dagdag pa ng matanda na yung huling bantay bago siya, nabalitaan itong nagbigti ilang araw pagka-uwi nito sa kanila. May sumpa ang lugar na yon, iho. Sa pagkakaalam ko, wala pa raong nakaligtas ng buhay. Oo, may mga nakakauwi. Pero lahat yon pawang paraan lamang ng mga nilalang upang hindi sila matunton. At ang duda ko, alam ng may-ari nito ang totoong nangyayari sa kanyang lupa. Ang hindi ko lang maisip, ano ang kanyang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Wika ng albularyo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala na siyang naisagot. Sa sobrang dami kasi ng mga bagay na sumasagi sa kanyang isip, nawala na siya ng kakayahan para makapagsalita pa. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa halip na tanggapin ang solusyon nito, malugod siyang nagtanong ukol sa iba pang paraan. Hangad niya na manatili sa lugar na yon. At sa kabilang banda, may alis ang sumpa na namumutawi rito. Ngunit nang marinig ito ng matanda, hindi ito basta-bastang nakaimik. Alam nito na masyadong imposible ang kanyang naiisip, kaya naman hindi siya nito pinahintulutan. Wala akong maitutulong sa gusto mong mangyari, kaibigan. Ang sinabi ko sa iyo ay ang nag-iisang paraan lamang. Gusto mong mabuhay? Pues sumunod ka. Pero kung sadyang mahalaga sa iyo ang pera, bahala ka na. Ako naman nagpapayo lang. Nang marinig niya ang sinabi nito, minabuti niyang humingi na lamang ng kakarampot na pangontra. Hindi na rin siya nagsalita pa dahil alam niya na wala naman yung mapupuntahan. Nang maibigay na sa kanya ng matanda ang lahat ng kanyang mga pangangailangan, mahinahon naman siyang nagpaalam at nagpasalamat. Pagkatapos, umalis na siya ng tahimik nang sa gayoy makapag-isip sa mga pwede niyang gawin. Pagbalik niya sa palayan, doon pa lamang niya binuklat ang lahat ng pangontrang ibinigay nito. Sa kanyang pagmamasid, nakita niya ang mga kakaibang bagay na iniabot ng matanda sa kanya. Anya, lahat yon merong kaugnayan sa dagat, maliban na lamang sa baging ng sinukuan at mga tuyong dahon ng gabi. Wala siyang ideya kung para saan ang mga ito, pero lahat ng bili ng matanda, sinunod niya sa paniniwalang ito ang magliligtas sa buhay niya. Matapos nun, tsaka pa lamang siya naglibot sa palayan bago magpahinga. Pagpatak naman ng dapit hapon, tahimik niyang pinagmasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. At sa bawat pagsilay niya rito, marami siyang mga saloobin na nagbibigay ng mga katanungan sa kanyang puso. Kesyo, mas mainam na umuwi na lamang siya, mamuhay siya ng payapa kasama ng kanyang pamilya at kung ano-ano pa. Ang kaso lang, sa kabila ng mga ito, patuloy pa ring nanaig ang kagustuhan niya na umasenso. Bagay na nag-udyok sa kanya upang mas manatili pa ng matagal sa trabaho niya. Pagpatak naman ng gabi, lahat ng lagusan ay tinakpan niya ng maigi. Nanatili rin siya sa loob ng silid kung saan alam niyang wala ng ibang mapapasukan maliban sa pinto. Akala noon ni Tanining, ligtas na siya at masasanay na siya sa mga pangyayari. Pero ang hindi niya alam, dito pa lamang pala magsisimula ang kalbaryo ng buhay niya. Lingid kasi sa kanyang kaalaman, hindi lang tiyanak at mga aswang ang umiiral sa lugar. Marami pa raong katakatakot na nilalang na matutuklasan niya sa paglipas ng mga gabi. Hindi naglaon. Pagsapit ng tulugan, muli na naman siyang nagising dahil sa kakaibang presensya na kanyang naramdaman. Wala siyang ideya kung ano ito, kaya naman dahan-dahan niya itong dinungaw sa labas ng silid. At sa pagsilay niya sa may pasilyo patungo sa sala, laking gulat na lamang niya nang may makita siyang mga pugot na ulong nakalutang sa ere. May mga kasabayan itong pulang kandilang may mga siga na siya namang nagbibigay ng liwanag sa buong paligid. At makalipas lamang ang ilang segundo,
Unti-unting bumukas ang pinto hanggang sa makapasok na ang isang nilalang na may kahalintulad ng wangis ng tao. Meron itong daladalang kalansay, tapos napapalibutan ng kadena ang katawan nito. Sa bawat pag-usad nito, nag-iwan ito ng bakas ng dugo sa sahig. Maya't mayari ng pag-angil ng nilalang habang umiikot ang paningin nito sa paligid. Paglalarawan ni Tanining sa nilalang na yon, meron itong isang mapulang mata na nanlilisik. May mahaba rin itong mga pangil, tapos yung mukha nito humpak at nakauslina ang iilan sa mga bungo. May mahaba rin itong buhok na animoy naglalagas-lagas na dahil sa mamasa-masa nitong anit. Napakabaho ng nilalang, para bang ilang dekada nang hindi naligo. Pagsilay naman niya rito, bigla naman siyang napayuko matapos niya itong masilayan na tumitig sa silid kung saan siya naroon. Nang mapansin naman niya ito, kulang na lang banggitin niya ang lahat ng santo dahil sa takot na agarang namutawi sa kanyang buong katawan. Mabuti na lang, hindi siya pinagkainteresahan ng nilalang kung kaya't nakaligtas siya. Ngunit ang naging kapalit naman ito ay ang mga nakakabahalang katanungan sa isip niya. Kung siya lang noon ang masusunod, gustong-gusto na talaga niyang umalis, kaso lang alam niyang hindi ito maaari. Palagi na kasi noong sumasagi sa isip niya ang magiging kalunos-lunos na buhay ng kanyang pamilya kung sakali mang tumigil siya sa pagtatrabaho. Ayaw na ayaw niyang maging gano'n ang kalagayan nila, kaya hanggat maaari nagpakatatag siya. Dumaan pa ang mga araw, tila bang nakasanayan na ng nilalang na yon na bumisita sa tinutuluyan niya kapag gabi. At habang tumatagal, nasisipat niyang may mga dinadala na itong biktima para kainin sa loob ng bahay. Ayon sa kanya, na kapag gabi halos magkalat sa lahat ng parte ng tahanan ang dugo ng mga pinaslang nito. Subalit kapag sumasapit ang umaga, lahat ng bakas ng karumal-dumal na pangyayari bigla na lamang nawawala. Akala niya habang buhay niya itong malalabanan, ngunit ang hindi niya alam, unti-unti na pala siyang nilalamon ng takot sa kanyang katawan. Di nagtagal, kagaya ng mga nangyari sa mga bantay na nauna sa kanya, dahan-dahan na siyang nawawala sa katinuan. Dahil sa ganong sitwasyon, hindi na niya nababantayan ng maigi ang palayan. Palagi na rin siyang nakakulong, tapos parang sa lahat ng oras, pakiramdam niya merong nagmamasid sa kanya. Hindi na rin siya nakakakain ng matino, kaya naman naging mabilis ang pangangayayat niya. Akala noon ni Tanining, doon na siya mamamatay. Pero dumating ang isang araw na bumisita ang kanyang asawa kasama ang matandang manggagamot na nilapitan niya. Alalang-alala ang mga itong pumasok sa kanyang silid at nung nakita siya nitong malapit ng pumanaw, dali-dali siya nitong kinuha upang ilayo sa lugar. Pag-alis nila doon, agad nitong ipinalam sa kanyang amo ang sitwasyon, kaya naman hindi na ito nakatutol pa. Dahil dito, malaya siya nitong nakuha nang wala nang naririnig na ano pa mang salita. At sa loob ng halos 1 linggong panggagamot, hindi naging madali ang pakikipaglaban ng albularyo. Sa sobrang tindi kasi ng pinsalang nagawa niya sa kanyang sarili, hirap na itong matulungan siya. Dagdag alalahanin din para dito ang nilalang na bumibisita sa kanila tuwing gabi, na animoy gusto nitong pabalikin si Tanining sa lugar kung saan niya yon nasilayan. Ngunit dahil sa pagmamalabis ng matanda na matulungan siya, hindi ito basta-bastang pumayag. Marami itong ginawa para labanan ang nilalang, hanggang sa matuklasan na nito ang pangunahin nitong kahinaan. Ayon dito, pulang bato-omo lang ang nakapagpataboy sa nilalang. Kung dati nangangalampag pa ito sa dingding ng bahay nila, nung mailatag nito ang mga pulang bato-omo sa bakuran, hindi na yon nakalapit pa. Madalas nasisipat nila ang nilalang na umaatungal ilang metro lang ang layo sa bahay. Buong magdamagan din itong umiiyak
habang patuloy sa panginginain ng mga dala nitong bangkay. Pagtungtong naman ng 2:00 ng madaling araw, bigla na lamang itong maglalaho at babalik naman yon sa mga susunod pang gabi. Ganon at ganon ang nangyari sa loob ng 1 taon, kaya naman hindi naging madali para sa kanila ang lahat. Maraming isinakripisyo ang albularyo para matulungan siya, hanggang sa kalaunay nagtagumpay ito. Pero alam niyo ba, na nung gumaling na noon si Tanining, naglaho ring parang bula ang pamilyang nagmamay-ari ng palayan. Hinanap nila ito kung saan-saan pero di na nila yon natagpuan. Yung palayan namang minsan niyang binantayan, unti-unti nang nilamon ng kalikasan hanggang sa maging ganap na itong malawak na ilang. At magmula noon pinuno, natuldukan na sa kanya ang lahat ng karumal-dumal na nangyayari sa lugar. Bagaman misteryo sa kanila ang totoong kasaysayan nito, hindi na sila nangahaspang buklatin ang itinatagong lihim ng lupa. Ayon pa sa matandang albularyong tumulong sa kanya, maaaring may kaugnayan ng amo niya sa lahat ng mga pangyayari sa lugar na yon. Hindi rin malabong kilala nito ang nilalang na kanyang nakita na halos muntik nang pumatay sa kanya. Dagdag pa ng matanda na isang makapangyarihang aswang ang nasaksihan niya sa bahay na yon sa loob ng ilang araw. Ang ipinagtataka lang nito, bakit hindi siya nito pinatay nung mapansin nito ang kanyang presensya sa unang gabi? Ano man ang rason ng nilalang, malakas ang kutob ng matanda na may kaugnayan nito sa mga naunang pangyayari. Nabanggit din ito na marahil lumipat lang ito ng lugar para muling mambiktima ng mga taong mahihikayat nito na magbantay sa isinumpang palayan. Mabuti na lang, napakagaling nung manggagamot na tumulong sa kanya. Gawa nang naipalabas nito ang buong kakayahan ng pulang bato-omo.